October 16, 2017, alas 2 na madaling araw sa Marawi. So habang ang mga minuto'y dumadaan, bumibilis ang tibok ng puso ng isang sundalong may codename na Black Hornet. Nasa ilalim siya ng matinding stress at tensyon. Ang mga mata niya ay nagbamasid sa bawat galaw sa paligid. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig at pinagpapawisan. Ang kanyang misyon ay malinaw, ngunit ang pagdapo ng takot at pag-aalala ay hindi may iwasan. Habang hinihintay ito ang pagkakataon, ang isipan ng sundalo ay puno ng determinasyon. Kasi oras na para tapusin ang giyerang ito. So, aircon ang loob ng M113A2 Armored Personnel Carrier na kinalalagyan ni Black Hornet, pero di niya mapigilan ang pagtagaktak ng kanyang pawis. Nakapakong kanyang mga mata sa berdeng thermal target screen ng remote control weapon station ng tangke. Kahit madilim sa labas, kitang-kita niya ang lahat sa screen. Ang kanyang kanang kamay nakabalo sa joystick na nagpapagalaw ng weapon station. Ang hintuturo ay nakakalapat sa trigger. Isang pindot lang ay rat-rat ang 50 caliber machine gun na nakakabit sa tangke. Nakita ni Black Hornet sa kanyang screen ang isang grupo ng mga tao na lumalabas mula sa isang gusali at tumatakbo patawid sa kalye. Nakuha ang atensyon niya ng dalawang figura sa gitna ng pulutong. May hawak na baril ang dalawa. Ang isa naman dito ay ika-ika. Hindi na nagdalawang isip si Black Hornet. Nilapat niya ang crosshair sa ulo ng isa sa mga lalaki. Huminga siya ng malalim at piniga ang gatilyo. Bang! Alam niyo mga kapatid, ang sakripisyo ng isang sundalo ay di mabilang na kwento ng tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa bayan. Hindi matatawaran ng kanilang pag-aalay ng buhay upang maprotektahan ang kalayaan at kapayapaan ng kanilang mga kababayan. Sa kabila ng hirap at panganib na dulot ng digmaan, ang mga sundalo ay patuloy na nagsisilbing gwardyas ng ating seguridad at kinabukasan. Ang kanilang mga sakripisyo, bagaman di natin lagi nakikita o nagiging tulay para sa isang matatag at mas maunlad na bansa. Sa episode na ito ng Gene Histories, pagkwentuhan natin ang endgame sa Marawi, ang operasyon na tumapos sa 5 buwang sagupaan sa lungsod. Ako nga pala si Gene Caralde. Siguro kilala nyo na ako bilang isang woodworker at power tool reviewer sa 119 Workshop. Pero ang di nyo alam, mahilig din ako sa mga kwento, lalo na sa kwento mula sa kasaysayan. At dito sa Gene's Histories, pagkwentuhan natin ang mga mahalagang kaganapan sa ating nakaraan. Kaya kung interesado kayo sa ganitong mga content, please like and subscribe. At i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page para sa mga updates. So, background muna tayo guys. Ang Battle of Marawi na alam naman natin lahat ay isang matinding sagupan na naganap noong May 23 hanggang October 23, 2017 sa pagitan ng puwersa ng gobyerno ng Pilipinas at mga teroristang grupo na may kaugnayan sa IS or Islamic State. At kasama na dyan ang homegrown na Maute Group at mga Abu Sayyaf. So, pinapumunuan ang grupo nito nina Omar Maute ng Maute Group at ni Isnilon Hapilon ng Abu Sayyaf na siyang kinikilala namang emir ng IS o Islamic State sa Southeast Asia. So sinalakay ng mga terorista ang lungsod ng Marawi sa Mindanao at nagtayo ng matitibay na posisyon sa lungsod. At naglagay din sila mga sniper, sa mga RPGs at mga yan. And these guys, itong Maute Group, Maute IS na to, they are very well armed and well funded, no? May balita na talagang pinondohan talaga sila ng ISIS galing sa Middle East. Mayroong intelligence report na nagpadala ang ISIS sa kanila ng $1 million at ginamit ng Maute IS yon para bumili ng mga makabagong armas or mga gamit nila para sa gagamitin nilang giyera sa Marawi. And we can all see that kasi mga nasamsam sa Marawi nakasamsam sila doon ng mga high-tech na mga baril, ng mga magandang klaseng baril. Hindi yung mga China-made na mga mga baril lang, hindi lang basta ganoon, kundi mga DMRs, mga ganyan, mga M4s na mga ng mga Bushmasters, yung mga talagang high-end, high caliber na weapons yung mga nasamsam doon na gamit ng mga Maute. So they are very well funded and they're very well trained at kabisado nila yung lugar. Remember, yung mga Maute are homegrown terrorists. So nakatira sila doon mismo sa Marawi. So alam nila yung lugar na yon, kabisado nila yung pasikot-sikot doon.
And nahirapan. So yung mga sundalo at mga pulis kasama yung mga iba pang ahensya ng gobyerno, nakipaglaban sila para bawiin yung kontrol ng syudad at palayasin yung mga kalaban, di ba? Pero yung digmaan na ito, yung labanan sa Marawi na to, ang pinakamalaking labanan ng Pilipinas after World War II at nagdulot ito ng malawakang pinsala sa lungsod ng Marawi. Marami rin yung nasawi at nasugatan sa magkabilang panig, gayon din naman yung mga sibilyan. Ang AFP, no? Alam naman natin, ang AFP or Armed Forces of the Philippines, bihasa sila sa jungle warfare. Pero nahirapan sila ng husto dahil di sila sanay sa urban combat o labanan sa isang syudad like this one. So, sa tulong ng ibang bansa tulad ng US, Australia, pati China na tumulong din, unti-unti naman natin pinulbos ng militar ang mga Maute IS hanggang sa makorner sila sa maliit na espasyo sa lungsod ng Marawi. So, samantala naman, bala naman mga intelligence teams or mga intelligence groups para matonton ang kung saan nagtatago yung dalawang leader na ISIS sila, Omar at si Hapilon. So, may mga reports na nagpalipad pa nga ang US at Australia ng mga spy planes at drones sa Marawi para lang tumulong sa paghahanap sa dalawa. May balita rin na nabaril si Omar sa binti kaya hirap itong maglakad at kumilos. Pero nagdaan na ilang buwan, hindi pa nila mapinpoint ang location ng dalawang terrorist leader. Noong October 7, eto na, nang nakakuha ang AFP ng isang malaking break. So isang dalaga ang nagtungo sa headquarters ng Philippine Army sa Marawi na may mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, siya ay hinostage ng mga Maute IS at nakatakas siya. At sina Omar at Hapilon ay nagtatago sa isang gusali sa Padyan District ng Marawi. So kasama umano ng dalawa ang may isang dosenang Maute IS fighters na armado at marami rin silang mga hostage. Kasama na ang mga babae at mga bata, pati na yung isang sanggol na sa war zone mismo pinanganak. So dahil credible yung impormasyon na ito at dahil ito ang first time na na-confirm na sa isang location lang itong mga leader ng Maute IS, agad na binuo ng militar ang Task Force Bakal para sa misyon na pagsalakay sa gusali upang mahuli o mapatay sina Hapilon at si Maute. At mailigtas na rin yung mga bihag. So, pinili ng Special Operations Command ang elite na Light Reaction Regiment ng Philippine Army para sa pag-atake sa gusali, samantalang dalawang team ng elite Philippine Army 1st Scout Ranger Regiments ang magsisilbing blocking force sa likod ng target. No? Kasama rin ng mga Scout Rangers ang ilang sniper teams mula sa 4th Light Reaction Company ng LRR at dalawang M112A2 mula sa Philippine Army Armor Pambato Division. So yung dalawang M113 na to ay bagong mga tangke mula sa US at armado ng 50 caliber Browning M2 machine gun na nakalagay sa isang remote controlled turret. So hindi na kailangan ng gunner na mismo i-target yung 50 caliber. Hindi nila kailangan lumabas ng tangke o pumunta doon sa turret. Yung mismo turret nito is remote control na. So para talaga siyang video game na meron lang siyang joystick sa loob na kinokontrol mo lang yung turret, 'di ba? Iyan mo yung joystick na ganyan para umikot-ikot yung machine gun, 'di ba? Or angat baba ganyan. So para sa pag-target, and then kalabitin mo lang yung trigger, puputok na yung 50 caliber na machine gun. And meron din tong equipped ng mga thermal sights, no? So kahit madilim, kahit gabi, kayang-kaya nitong makasipat ng mga targets dahil yung thermal sight na yon tinitingnan yung heat signature ng mga tao, no? So yung isa sa mga sakyan na ito ay sinasakyan ng gunner na si Black Hornet. So si Black Hornet ay isang gunner ng isang M113. So bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin yung mga special forces na ginamit ng militar para isakatupad ang mission na ito. So unang special forces team na ginamit nila ay ang Philippine Light Reaction Regiment o LRR na dati rin kilala sa tawag na Philippine Light Reaction Company at Philippine Army Light Reaction Battalion. No? So ito ay isang special na unit ng Philippine Army na may pangunahing tungkulin na magsagawa ng mga operasyon laban sa banta ng mga terorista, insurgency at iba't iba pang uri sa nabanta sa ating national security. Itinatag ito noong early 2000s bilang response sa mga sunod-sunod na hostage taking ng mga
rebelde at mga Abu Sayyaf sa Mindanao. So, yung LRR ay kilala sa kanilang mabilis na reaksyon at kahangahangang at kakayahan nila na magsagawa ng mga high risk o mga delikadong operasyon tulad ng rescue missions, counterterrorism at direct action operations. So, ang mga miyembro ng LRR ay mga eksperto sa iba't ibang larangan ng pakikidigma, kabilang na ang close quarter combat, urban warfare, counterintelligence, at counterinsurgency. So, ang unit na ito ay may high level ng training at mga modern na kagamitan upang tumugon sa pinakamapanganib at komplikadong mga sitwasyon. So, kilalang LRR sa kanilang disiplina, tapang at kahusayan sa pakikipaglaban. At sila ang tinuturing na isa sa mga pinaka-premier elite unit ng Armed Forces of the Philippines. So, sila rin ang tinawag na Delta Force ng Pilipinas at marami sa kanila ay sinanay mismo ng US Army Delta Force dito sa Pilipinas at gayon din naman sa Amerika. So, these guys are the cream of the crop. Sila yung pinaka tier 1 ng mga special forces dito sa ating bansa. So kung talagang merong misyon na sobrang delikado, ang LRR ang ipapadala ng ating mga ng ating gobyerno para i-neutralize ang ganitong uri ng panganib. At kasama naman ng LRR ang isa sa pinakamatandang Special Forces unit ng Philippine Army. Yan ay ang Philippine Army Scout Ranger. So, isa itong special na unit na kinilala or kilala sa kanilang galing sa larangan ng guerrilla warfare, jungle warfare at mga operasyon sa mga may hirap na teritoryo sa gitna ng gubat or sa mga pusod ng kalaban yan. So, itinatag ang Scout Rangers noong 1950s at sila ay direct descendant sila ng mga Philippine Scouts noong World War II na siyang elite unit na mga Pilipinong sundalo noong World War II. So, ang mga Scout Ranger ang tinuturing na sa pinaka-elite na unit ng sandatahang lakas. Ang kanilang pangunahing misyon ay magsagawa ng mga high-risk operations laban sa mga armadong kalaban, lalo na sa mga teroristang grupo at sa mga rebelde na nagtatago sa liblib na lugar. So, yung mga member ng Scout Rangers tulad ng mga ng LRR ay dumaan din sa matinding training, usually kasama ang mga foreign counterparts like US Army Rangers at yung mga iba pa. At kinabibilangan din yan ng yung training nila kasama diyan yung physical strength, lakas, disiplina, at yung mga expertise, combat expertise. So, kaya nila mag-operate sa hostile environment ng kagubatan, kahit sa disyerto, na wala naman dito sa Pilipinas, pero trained sila dyan, at sa kabundukan. At yung taktika nila sa guerrilla warfare ay talagang high class, no? So, sila yung talagang expert pagdating sa pakikipaglaban sa mga terorista sa bundok na NPA, Abu Sayyaf, mga ganyan. So sila talaga yung pinapadala sa mga ganyang operasyon. So matapos ang ilang araw na pagsasanay, handa na ang Task Force Bakal para sa operasyon nila laban sa mga ISIS leaders. So no October 16, 1:30 ng madaling araw, habang umuulan pa ng malakas, ang LRR assault team ay naglakad patungo sa front entrance ng target building. So naka full battle gear sila, armado ng mga matataas na kalibre ng baril kasama ang kanilang mga siguro mga primary mga M4 carbines, no? Pero ang lamang nila sa mga kalaban ay nakasuot sila ng mga night vision goggles. So sa likod naman ng building, pumwesto na yung blocking force ng mga Scout Rangers kasama ang dalawang M113 na armor personnel carrier para harangan yung mga labasan. Yung mga LRR sniper teams naman ay pumusisyon sa mga buildings malapit sa target area, dala yung kanilang mga long range na SR-25 sniper rifles. At nang marating ng assault team yung target building, agad na silang lumusob, no? So I think dynamic entry yung ginawa nila, pinasabog nila yung pinto at pinasok, go, go, go! So sinalubong sila ng putok mula sa mga Maute ISIS fighters sa loob ng building at nagsimula sila magpalitan ng putok. At naman nung magsimula naman magbarilan, sina Omar at Hapilon naman ay agad na kumilos papunta sa back exit kasama ang kanilang mga hostages na ginamit nila as human shields. Ang plano nila ay lumipat sa kabilang building para yun ang gawin nilang bagong safe house. Akala nila ay ligtas sila sa kalye sa likod,
Pero hindi nila alam, nakaparada sa layong 30 meters away lang ang dalawang M113 kasama na yung isa na laman si Black Hornet. So naispatan agad ng mga sundalo ang mga hostages na lumalabas sa building kaya di mo na sila nagpaputok. So of course, mga civilian yan, hindi dapat magpuputok, baka tamaan ng crossfire, no? Pero after a few seconds, nakita na ni Black Hornet yung dalawang armadong lalaki sa gitna ng grupo. Sa mga oras na yon, hindi pa nila alam na ito na pala sina Omar at Hapilon. So agad na tinarget ni Black Hornet ang dalawa at pinaputokan ng kanyang 50 caliber machine gun. Now, walang actual video na nilabas nung pagpaputok ni Black Hornet pero siguro ganito yung itsura. So, agad na napendong sa ulo si Omar ng isang 50 caliber round. And guys, ang isang bala ng 50 caliber ay halos mas malaki pa dito, no? So, ito ay punson na ginagamit ng mga karpintero. Pero you can see na malaki na ito. Pero yung 50 caliber, I think, ay sinlaki ng aking hinlalaki. So, just imagine na tumama sa iyo to. So, it's 3 times bigger sa isang bala ng M16 na Armalite. So, kapag tinamaan ka nito, kahit saan ka tamaan, siguradong babagsak ka. Tamaan ka sa katawan, sa braso. Pag tinamaan ka nito sa ulo, patay ka, no? No way around it. Talagang sabog ang ulo mo dito pag tinamaan ka niyan. Kaya tinamaan si Omar ng isang 50 caliber sa ulo at siya ay instant patay. Okay? So, kasabay naman ito, binanatan ng mga snipers at ng mga scout ranger si Hapilon at tinamaan ng 3 beses sa dibdib. Execute! I think tinamaan siya ng mga SR-25 sa dibdib, no? And an SR-25 fires a 7.62mm round. Mas malaki ng konti sa M16. At talagang devastating to pag tinamaan ka. So nagawa pa ni Hapilon, matibay kasi to, nagawa pa ni Hapilon na makaganti ng putok, pero agad din siyang bumuwal sa kalsada at tuluyang namatay. So may mga ISIS na nagtangka pa na kunin yung dalawang bangkay na nakahandusi sa kalsada, pero agad din sila napaatras dahil sa putok ng mga sundalo, ng mga scout ranger sa likuran. At mabilis namang nailigtas ng mga sundalo yung 17 na hostages kasama yung 7 bata at isang 2-month-old na sanggol na yung sinabi ko sa inyo pinanganak dun mismo sa war zone. So napasok naman ng LRR yung gusali at sinimula ito i-clear room to room ng mga kalaban. So 8 Maute ISIS pa ang nasa loob. Pumalag sila pero no match sila sa mga LRR, agad silang pinuksa at nawalang nasugatan o namatay sa mga sundalo. So, 6:30 na ng umaga nang makalapit yung M113 sa dalawang bangkay na nakahandusay doon sa kalye. So, agad nila kinuha yung mga bangkay at sinakay sa loob ng M113. Kinuha ng mga pictures. Pero hindi ko papakita yan dahil sobrang graphic, gruesome, no? Pwede nyo naman yung i-search sa Google kung gusto nyo. So, pag sinearch nyo, makikita nyo na yung ulo ni Omar, yung kalahati ng kanyang ulo ay halos wala na. So, sabog talaga yung ulo niya nung tinamaan ng 50 caliber, no? So, dito na namukaan ng mga sundalo yung dalawa at agad nilang ikinalat na patay na yung dalawang Maute IS leader. At syempre, nag-celebrate yung mga sundalo kasi napakalaking tagumpay yung nagawa nila. So, kinabukasan, October 17, dineklara na ni President Duterte na malaya na ang Marawi. Pero marami pang stragglers yung naiwan sa lungsod kaya ilang araw pa bago maklear yung buong city. No October 23 sa wakas, idineklara na tapos na ang combat operation sa Marawi. Nagtagumpay ang AFP at na-wipe out ng tuluyan ang Maute IS. Ang labanan sa Marawi ay isang makasaysayang pagsubok ng katapangan at pagkakaisa ng mga Pilipino kung saan pinakita ng mga puwersa ng gobyerno ang kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa pagtatanggol sa bayan laban sa mga terorista. Sa kabila ng matinding laban at sa laki ng pinsalang nangyari sa Marawi at sa malupit na mga pagsubok, ang labanan sa Marawi ay naging simbolo ng lakas ng loob sa harap ng matinding hamon at nagsibing paalala din sa kalagahan ng kapayapaan, pagkakaroon ng seguridad at walang katapusang laban kontra sa mga terorismo. Linawin ko lang, ang mga Maute, IS, Abu Sayyaf, ISIS at ang mga katulad nilang grupo ay hindi nagrepresenta ng mga Muslim.
Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan at naniniwala ako na mas maraming mga Muslim ang mas gusto na mabuhay ng payapa. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga relihiyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkakaisa at pag-unawa sa ating pagkakaiba. Sa kabila ng mga hamon at mga pagkakaibang paniniwala, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa respeto at pagpapahalaga sa kultura, relihiyon, o kawalan ng relihiyon ng bawat isa. Kailanman hindi sagot ang karahasan sa anumang problema. Ang pagkakaroon ng bukas na dialogo, pagtanggap, pagtutulungan ang susi upang mapagtibay ang samahan ng mga grupo ng tao, ng mga relihiyon na may magkakaibang pananaw. Pero isa lang naman ang layunin natin, di ba? Ang makamit ang pagkakaisa, pagkakaibigan at pagmamahal sa kapwa. Sabi nga ng pelikula ng FPJ sa Muslim 357, bagamat iba-ibang pangalan ng Diyos ang ating binabanggit, isa lang naman ang Diyos, hindi ba? So sa pagbuo ng kapayapaan, natututo tayong magtulungan, magpatawad, magsanib puwersa para sa mas magandang bukas. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo ulit dito sa Gene Histories.